Magsitayo na po ang lahat. Antok na ako. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Bering Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kaming sinagip mo sa kaalipinan, ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal na parang tunay na anak. At inilabas ko siya sa Ehipto. Ngunit habang siya ay tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo. Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga Diyos-Diyosan at nagsusunog ng kamanyang sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Kinalong ko siya. Subalit, hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko ay isang nag-alis ng busal sa kanilang bibig. At yumuko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa.
Hindi ko ipinadama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na nasa kaligitnaan ninyo. At hindi ako naparito upang magwasak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Poon kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kirubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Poon kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito ay muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalago mo at iyong pinalakas. Poon kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kaniyang ikabubuhay. At sa amang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan, at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan,
sa isang tahanan o bayan. Umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang tanghali po sa lahat. Atin pong pag-usapan ang Ebanghelyo sa tanghaling ito, sa araw na ito. Saan ba galing ang Ebanghelyo ngayon? Ano ang kontekstong pinanggagalingan nito? Kung inyo pong matatandaan ito mga nakaraang araw, may pinagaling si Jesus na lalaking pipi. At mula sa himala ng pagpapagaling, maraming tao ang sumunod sa Kanya. At sa pagsunod ng mga tao sa Kanya, nahabag si Jesus sapagkat sila'y mga hilo at nahihilo. Sila'y parang mga tupang walang pastol. Kaya pumili si Jesus ng 12, pinangalanan niya ang 12 at isinugo upang ipahayag ang mabuting balita. Parang napakadali ng shift from one situation to the other. Pero hindi ganun yun. Hindi ganun kadali ang pamamaraan ni Kristo. Ang mga alagad na ito'y nag-aral muna sa Kanya. Ang mga alagad na ito'y dumanas muna, nakita muna, nasaksihan muna nila kung ano ang ginagawa ni Jesus. Kaya nung may pagkakataon na, sila naman ang pinahayo at sinugo ni Jesus upang ibahagi kung ano ang kanilang naranasan kay Kristo. Kumbaga, ito ay pagpapasa, ito ay pagbabahagi kung ano ang kanilang nakita, naramdaman at nasaksihan. Sa pagsusugo ni Jesus sa kanila, binigyan sila ng babala at binigyan ng bilin at alituntunin. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso. O sinabihan pa niyang, huwag kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay o ng bihisan o pamalit ng damit o na extra na tsinelas. Bakit ganito ang bilin ni Jesus? Sapagkat simple ang nais niyang iparating sa kaniyang mga alagad, na kung marami kang alalahanin, kung marami kang bitbit sa iyong katawan, mawawala ka sa focus ng iyong misyon. Kaya sa ganitong pagkakataon, gustong sabihin ni Jesus sa kaniyang mga unang alagad na pinili na ang lahat ay nakadepende sa biyaya o grasya ng Diyos. Sapagkat kung ikaw ay may dalang ginto, pilak o tanso, ang aalalahanin mo'y ang mga bagay na bitbit mo at hindi yung bagay na ibibigay mo. Kaya si Kristo'y tumitingin, hindi sa bagay na meron ka, kung hindi ano ang bagay na kaya mong ibigay. Nangyari ang pagtawag na ito, 2,000 taon na ang nakararaan. In a special way, mayroon siyang tinawag na mga unang alagad. But by the virtue of our baptism, noong tayo'y nabinyagan,
tayo rin ay nagiging misyonero, tayo rin ay isinusugo ni Kristo sa kaparehong kaparaanan. Sa ating paglalakbay bilang Kristiyano, tayo rin ay nagiging tagapaghatid ng kaniyang mabuting balita. In such a way, may mga pagkakataong ang ating kabutihan ay hindi tatanggapin ng iba. Our kindness will be rejected. Our honesty will be misunderstood. Our faith will be ridiculed. Ito ang pananaw ng panahon ngayon upang tayo'y hindi madistract sa kapanahunan natin ngayon. Muli tayong ibinabalik ni Jesus sa una niyang pagtawag upang makita natin kung paano maging misyonero ni Kristo sa makabagong panahon. Alam natin na maraming distraction ang mundo. Alam nating maraming challenges na nakapagwawala ng ating focus sa Kanya. Kasama na ang ginto, ang pilak o tanso, o yung mga bagay na dala-dala natin upang hindi natin magawa ang nais ni Kristo sa panahon natin ngayon. Marami na tayong narinig, marami na tayong nabasa na mga taong sa umpisa ay mayroong malakas, mabigat, kitang-kitang espiritu ng misyon. Pero along the way, nawawala ito dahil nadidistract sa kinang o ilaw ng mundo. Magbibigay ako ng isang halimbawa. Hindi ito sa pagja-judge sa ating panahon. Isang halimbawa lamang kung papaanong ang ginto, pilak o tanso o katanyagan ay maaaring makawala ng focus ng tao sa Diyos. Naalala ko noon, parang around 2013 o 14, na mayroong isang madreng sumali sa isang contest, The Voice. Pumasok yung madre na yun sa blind audition. Pumasok siya sa semifinals. Pumasok sa finals. At siya ang naging champion ng The Voice. Pero after sometimes, I heard and I read that she left the convent. Personal issue, hindi ko alam. Siya ang nakakaalam kung ano ang pamamaraan ng paglilingkod niya sa Diyos o pagtugon sa tawag ng paglilingkod. Pero tingnan natin ang kaniyang karanasan. Ano ang nagpawala ng kaniyang focus sa paglilingkod sa Diyos? Mula sa pagiging madre, sa kumbento, nagdarasal, naglilingkod, tumatawag sa Diyos. Marahil ang palakpak ng kasikatan, ang ilaw ng entablado, ang mga likes and hearts na kaniyang natatanggap, pwedeng sanang maging paraan ng mas lalong magamit ang social media sa pagpapalaganap ng pag-ibig ng Diyos. Pero it's the other way around.
instead of helping her, parang ito ang nakapag-distract ng kaniyang bukasyon. In a special way, tinatawag din tayo ng Diyos na marami din sa ating gustong sumunod. Marami din sa ating gustong maglingkod, pero nahihila ng mga bagay na makamundo at mga bagay na pansamantala. Nasisilaw tayo sa pilak, sa ginto o tanso, o nasisilaw tayo sa mga bagay na nagpapaangat ng ating pamumuhay. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi dapat nawawala sa focus sa Diyos. Tayo pong lahat, sa anumang kaparaanang meron tayo ngayon, huwag sanang madistract ang ating debosyon, ang ating pagmamahal, ang ating pagkilala sa Diyos. Instead, magamit sana natin ang lahat ng pamamaraang ito upang makilala at ibahagi si Kristo sa iba. ATM, at the moment, tayo po ay live internationally. Ang ating misay napapanood sa lahat ng bahagi ng mundo, anumang oras sa Europa, anumang oras sa Africa, anumang oras sa Ethiopia, Turkey o Iran. Ang ating misay, pamamaraan ng Diyos upang ipamalita sa lahat ang kapangyarihan at himala, ang pag-ibig at pagpapatawad ng Poong Jesus Nazareno. Hindi lahat tatanggap, hindi lahat maniniwala, pero ito ang ating paraan upang ipahayag, gamitin ang social media sa mas responsableng pamamaraan upang ang tangi lamang nating ipaglakas loob na isigaw at ipamahagi ay ang kabutihan at himala ng Poong Jesus Nazareno. Si Kristo ang nangunguna, si Kristo ang bida, si Kristo ang sentro ng ating pagdiriwang. Hindi ang sinuman, hindi ang kaninuman, hindi ang anumang kayamanan. Kaya't si Kristo ang ipapahayag natin simula noon hanggang ngayon. Siya ang Diyos ng buhay at ang Diyos ng kapayapaan. Ilagay natin sa tamang konteksto na tayong lahat ay sumusunod, tumutugon, naglilingkod sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Amen. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tayo ay kabahagi sa walang hanggang plano ng Diyos. Pinili ni Kristo ang bawat isa sa atin sa dahilang tangi siya lamang ang nakababatid. Itaas natin ang ating mga panalangin sa Diyos na siyang nangangalaga sa atin. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na mag-anyaya at magsugo ng marami pang misyonero upang ipahayag ang kaligtasan ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang mga taong nalilito o kulang sa paggalang sa sarili,
naway maunawaan ang plano ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Yung mga tumatanggi sa mga tagapagdala ng mensahe ng Diyos at sa katotohanan ng kanilang taglay, naway makadama ng habag ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Yaong may malubhang karamdaman, naway tanggapin ng bukas loob ang sakramento ng pagpapagaling at pakikipagkasundo. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang mga tapat na namayapa, naway makapiling ni Kristo sa huling hantungan ng kaluwalhatian ng kanyang paghahari. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ama ng aming Panginoong Hesukristo, inampun mo kami bilang iyong mga anak. Tulungan mo kaming pahalagahan ang maraming biyayang ito habang itinataas namin sa iyo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Panginoon, narito ang alay sa iyo. Nagmula sa iyong bayan, masayang nagsalo. Aming sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay gawing dugo't katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Ng iyong bayang nagpupurit nagkakaisa sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin na ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyon. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari uli minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari uli minister. Sumunod po tayo. Buhay, O Diyos, aking ihalay, pagkat pag-ibig mo'y lubhang dalisay. Aking buhay, O Diyos, aking ilalaan sa paglilingkod sa bayan mong sinisintat mahal. Tanging hangad, ika'y paglingkuran, ikaw ang Diyos na sa akin unang nagmahal. Narito ako, isugo mo. Narito ako, handang tumugon. Ang aking buhay, O Diyos, aking iaalay, pagkat pag-ibig mo'y lubhang dalisay. Ang aking buhay, O Diyos, aking inalaan sa paglilingkod sa bayan mong sinisintat mahal. Tanging hangad, ika'y paglingkuran, ikaw ang Diyos na sa akin unang nagmahal. Narito ako, isugo mo. Narito ako, handang tumugon. Ang aking buhay, O Diyos, aking iaalay, pagkat pag-ibig mo'y lubhang dalisay. Ang aking buhay, O Diyos, aking ilalaan sa paglilingkod sa bayan mong sinisintat
mahal. Panginoon, isugo mo ako. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan at dalangin, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming malwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.
Wow!